Isang taon ko na rin palang gamit itong Fridcon KY Pro na Bluetooth intercom. Panahon na para maibahagi ko kung ano ba yung naging karanasan ko patungkol dito. Kaya kung nagbabala kang bumili nito, panoorin mo muna ang video na to para magkaroon ka ng ideya kung ano ba ang meron sa Fridcon KY Pro, bakit nagustuhan ko to, at kung swak ba to sa pangangailangan mo. Now, sa mga di familiar, itong Fridcon KY Pro ay isang Bluetooth intercom. Nagagamit natin to para makipag-usap sa ating kapwa rider o kaya back rider na meron ding helmet intercom. Na i-connect din natin to sa ating mga cellphones para tumawag o kaya tumanggap ng tawag. Pwede din natin itong magamit para makinig ng music o kaya mga instructions galing sa ating navigation app. Sa madaling sabi, nagiging safe, nagiging convenient, at paminsan-minsan napapabilis din ito ang ating mga biyahe sa ating pagmumotor. With that being said, ito yung mga bagay-bagay na makukuha mo kung bibili ka nitong Fridcon KY Pro. Una na syempre dyan, itong Fridcon KY Pro na unit. Ito. Tapos meron tayong dalawang mic, isang pang full face, tapos isang pang half face. Tapos meron tayong mga speakers, dalawang mounting clips, charging cable na USB Type-C, Velcros para sa speaker at mic, quick start guide, tapos mga stickers. Bale, mabibili natin tong Fridcon KY Pro sa halagang 3,500 pesos. Now, sa mga magtatanong naman dyan kung alin ba dito sa dalawa, itong KY Pro ba o kaya T-Max S Pro ang mas maganda? Well, obviously na itatanong yan kasi halos magkapareha ang mga ito. Pareho sila ng presyo, pero syempre may mga pagkakaiba din sila. Unang-una na dyan, syempre yung form factor nila. Ito mas maliit, mas minimalist yung design kumpara dito sa T-Max S Pro. By the way, ang timbang nito is around 40 grams. Ito naman around 55 grams. Ang pangalawang pagkakaiba naman nila is yung charging port. Ito kasi micro USB pa. Ito naman USB Type-C na. Makikita natin dito sa likod na bahagi. Ayan. USB Type-C. Ang pangatlong pagkakaiba nila is yung battery. Ito around 500 mAh ang capacity, tapos ito naman 600 mAh. Well, kung alin sa dalawa yung maire-recommend ako, well, sasagutin ko yan mamaya. Gaya ng motor o kaya mga action cameras na nire-review ko sa channel na to, wala ding perpektong intercom. Lahat may pros and cons. With that being said, ito yung mga nagustuhan ko dito sa Fridcon KY Pro. Unang-una dyan, ang forma niya. Ayan. Yung pagiging streamline at minimalist ng design nito. Tama lang din yung laki niya, saka yung timbang. For reference, ito yung side-by-side nitong KY Pro sa pinakapaborito kong Fridcon intercom, itong Fridcon FX. Ayan. By the way, meron din akong review dito sa Fridcon FX. Pwede nyong i-check sa mga previous videos ko dito sa channel na to. Anyway, ang pangalawang nagustuhan ko dito sa KY Pro ay ang build quality niya. Gawa ito mostly sa plastic at may mga iilang parte na gawa sa rubber. Pero overall, satisfied ako sa tibay nito. Now, kung mapapansin nyo, may konting play dito sa kanyang jog wheel. Ayan. Natural lang yan kasi naiikot mo to bilang pamamaraan para makontrol mo itong KY Pro. So far, sa isang taon kong paggamit na to, nakailang ulit na rin itong nahulog. Kasama ng helmet ko. Pero kahit ganun yung nangyari, gumagana pa rin naman to. Now, kung mapapansin nyo, meron na siyang tama dyan. Ayan. Pero so far naman, functionality-wise, wala pa rin itong problema. Hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo nito. Saka pagdating sa maulan na panahon, wala itong problema. Nagagamit ko siya as long as itong port niya sa likod, sarado. Or yung mga ports niya, katulad nitong charging port. Dapat nakasara to habang umuulan para hindi pasukan ng tubig. Now, pangatlo, ang battery life nito. Most of the time, sa isang buwan, isang beses ko lang siyang i-charge. Ganun katagal malobat ang battery nitong KY Pro. Well, granted, hindi naman siya araw-araw na nagagamit, pero given na isang buwan pa rin yung pinag-uusapan natin, masasabi nating matagal pa rin siyang malobat. Relative sa 500 mAh lang na battery capacity. Now, take note, para magtagal ang battery health ng mga Fridcon intercoms nyo, gumamit kayo ng slow charger. Katulad nitong gamit ko na Epson. Bale, 5 watts, 1 amp ang specified or recommended na charger. Nabili ko to ng 150 pesos lang sa Lazada. Saka wag nyo din itong i-overcharge. Around 2 to 3 hours lang napupuno mo na to. Anyway, yung pang-apat, napakadali nitong gamitin at i-operate. Pati na rin yung pag-install, nadadalian din ako. Siguro na rin dahil familiar na ako pagdating sa mga Fridcon intercoms. From T-Max S Pro, R1 Pro, FX, saka R3. Yung mga intercom na sinabi ko, halos magkakapareha lang sila pagdating sa operation. Kaya hindi na bago para sa akin itong KY Pro. Pagdating naman sa range at audio quality, satisfactory naman ang naging performance nito. Sa line-up sight, straight na daan, walang nakaharang, around 500 meters, naririnig ko pa at nagkakaintindihan pa kami ng kausap ko. More than that, medyo choppy na siya. Pero since hindi naman kami masyadong nagkakalayo ng kasama ko sa ride, walang problema. Na-maintain namin yung magandang audio quality sa reception. Ito na siguro na may kaning idapit sa may Minterio. Bypass na sa Now take note, ang max specified range ito is
1,200 meters na usually achievable kung marami kayong connected. Bale, a total of 6 riders ang kayang mag-usap ng sabay-sabay gamit itong KY Pro. Now, idagdag ko na rin na meron din itong universal pairing feature. Ang ibig sabihin lang, pwede ko itong i-connect kahit sa ibang brands ng intercom as long as meron din itong universal pairing na feature. Worth mentioning din na since meron siyang noise cancellation feature, yung kausap mo sa cellphone mag-aakalang andyan ka lang sa bahay at hindi nagmumotor. Saka sa pagmomoto vlog ko, nagagamit ko rin itong KY Pro bilang isang wireless mic. Sa mga action cameras, katulad itong Insta360 Ace Pro, yung Ace Pro 2 na bago, tapos Insta360 X4. So, how's the audio ng KY Pro na connected dito sa ating Insta360 Ace Pro 2? At gaya ng nasabi ko earlier, napapadali nito yung mga biyahe ko. Yung pinakahalimbawa ko dito, yung pakikinig ko ng mga instructions sa navigation app. Laking probinsya kasi ako, kaya kung napapadpad ako sa mga syudad na di ako masyadong familiar, palaging partner ko ang navigation app sa cellphone ko. Well, syempre, laking tulong nito kasi naririnig ko yung mga instructions ng navigation app ko gamit ito or yung speaker nito. Yun, tama. Turn left daw, tapos turn right. Sa kapagdating sa mga rides, laking convenience ang naibibigay nito. Hindi na kailangang magsigawan pa, hindi na palaging humihinto para lang mag-usap. Kung may magpapagas, kung may iihi, kung may kakain, well, alam automatic ng mga kasama mo dahil dito. Ay tuturing niya na maliliit lang ng mga bagay, pero pag pinagsama-sama mo yan, napakalaking ginhawa, napakalaking matitipid mo sa oras pagdating sa mga rides nyo. Asam di ka? Sampai dah. Ada yang lagi? Oh, layo ba di mo agi ano eh? Mas dul banyak ni. Dol ba? Di? Mas kuan diri. Now, in relation dyan, nakakatulong din ito kung meron akong tatawagan or tumatanggap ako ng tawag habang nagmumotor. Now, worth mentioning na nagsosupport din ito ng voice command. At the same time, pwede dalawang cellphone ang i-connect mo dito. So, kahit alin man sa dalawang cellphone na yon ang merong tumawag, pwede mong masagot. Here was taken from a live broadcast streamed on Insulin IQ. So right now, naririnig nyo ay isang podcast na pinakinggan ko. So pwede akong makinig ng music, pwede akong makinig ng instruction sa navigation app, at pwede rin akong makinig ng katulad ng ginagawa ko ngayon, isang podcast. Usually ginagawa ko to pag medyo malayo yung biyahe ko. So sa mga gustong makinig ng music tapos ibahagi ito sa kasama mo, halimbawa na lang sa back ride mo, pwede yon. So kung makikinig kayo ng music ng sabay ng back ride mo, pansamantalang hindi mo magagamit yung intercom nito. Anyway, para sa kumpletong tutorial, pagdating sa operation, pagdating sa installation, pagdating sa features nitong KY Pro, pwede nyong mapanood yan sa Fridcon Intercoms Philippines na channel dito sa YouTube. Now, hindi makokompleto ang video na to kung hindi ko ibabahagi yung hindi ko masyadong nagustuhan patungkol dito sa Fridcon KY Pro. Actually, nasabi ko na rin to sa mga iilang reviews ko sa Fridcon Intercoms. Dahil nga nagmo-moto vlog ako at isa sa pinaka ginagamit kong camera ay action camera, nagagamit ko rin siya, yung sinabi ko kanina, nagagamit ko siya bilang isang Bluetooth mic or wireless mic. Pero yun nga lang, yung sinabi ko kaninang noise cancellation feature niya, masyadong agresibo kung connected siya sa mga Insta360 cameras ko or mga action cameras ko. Bali, usable naman yung recording niya sa boses ko, pero pagdating sa background noise, katulad ng andar ng motor, mga tao sa paligid, mga sasakyan na dumadaan, hindi mo siya masyadong naririnig. Muted yung background noise niya. Yun nga sana sa mga susunod na version ng Fridcon Intercom, yung hiling ko lang na yung feature na pwedeng i-off yung noise cancellation para mas maging immersive yung nakukuha kong recording gamit ito bilang isang Bluetooth mic sa mga action cameras ko. Na kung ako yung papipiliin dito sa dalawang to, KY Pro sa T-Max S Pro, itong Fridcon KY Pro yung pipiliin ko. Gaya ng nasabi ko kanina, nagustuhan ko yung design niya, maliit, streamline, minimalist, at yung mga features na kailangan ko sa isang intercom, andito na lahat. At saka given na nagamit ko na siya ng more or less isang taon na walang naging problema, well, masasabi kong subok ko yung pagiging quality nito. Yes, na-mention ko kanina na medyo mababa yung battery capacity nito kumpara dito sa T-Max S Pro. Pero sa actual usage, matagal pa rin siyang malobat. Yung typical na biyahe ko na around 4 or 5 hours, yung nababawas lang dito sa battery niya is around 10%. Anyway, parehong maganda itong dalawang Fridcon Intercom na to. At gaya ng sabi ko, halos magkapareha lang din sila ng features. Kahit alin dito sa dalawa ang pipiliin mo, siguradong hindi ka magsisisi. Pero kung may extra budget ka, extra 500 pesos ka, I think mas swak sa'yo itong Fridcon FX. Panoorin mo din yung review ko patungkol dito. Baka magustuhan mo to.